Okay, so now that we have created the solid foundation for our job listing, we created our controllers, a better controller basically. We created our routers, better routing, and solid PDO databases. We can now start with CRUD. Okay, so what is CRUD? It's basically create, update, and delete. And every good foundation ng pag-i-input sa isang website or sa isang application, you need to always start with sanitation and validation. So basically, ito yung pag-check kung yung ini-input ba ng user natin yung something na he's supposed to create. Okay? Or he's supposed to input. Kasi katulad nga ng mini-mention ko before, yung security ng isang application or website should always start with the way na kine-create mo yung backend mo. Okay. So now we can start um, with creating a validation class. So if we create classes, palaging papasok yan dito sa ating framework. So sa loob ng framework, create kayo ng bagong file. Ang pangalan niya ay validation. So palaging tatandaan kapag class yung file, kailangan naka-ano yan, naka-capitalized. Okay. So inside validation, we can create yung class natin. So let's create PHP, and then dahil ito ay nasa framework, we need to create a namespace ito. Namespace framework para madali siyang hanapin mamaya. Okay, and then let's create a class validation. Okay, so sa loob ng class natin, ang magiging method natin ay static para hindi na kailangan i-instantiate. So, syempre, bilang mahusay na programmer, kailangan meron tayong comment. So, let's put in yung ginagawa nung class na to. Validate string. Since string yung ina-accept na parameter or yung i-input ng user natin. So, parameters natin for that parameter string. Parameter string, and then let's call that value. And then every time that you create a parameter for a user input, you need to declare a minimum and a maximum. So since ito ay minimum, it has to be an integer. So min, and then another parameter for max. Int max. Okay, and then the return for this one is boolean. Kasi kapag tama yung input, true kung string. Kapag hindi, edi false. So this one is public static para hindi na instantiate. Static function string, and then inside this one is our parameters are yung dineclare natin sa params, value, comma, min. Ang min natin ay 1 para may input siya, and then max. Set natin ng infinity. So when you say INF, it means infinity. Okay, and then let's do an if to check if string talaga yung input. Tapos tawagin natin yung built-in function na is string, and then value. So whatever value na i-input niya,
ay i-check. And then we can also add value equals trim for the white spaces or the blanks, no? And then yan, value. And then yung length ng string, length, this one's tinuturo sa C++, no? Yung trim tsaka yung string length tsaka yung yan, yung pagsusukat ng mga yan. So CC103 I believe, kasi tinuro ko yan. Value, okay. And then ang return natin dito, it has to be at least yung minimum na input, and hindi siya pwedeng sumobra sa maximum na input. So the default is 1 and then the maximum is infinity. So return length, and then if the length is greater than or equal to mean, and if ang length ay less than or equal to max. Yan. Okay. So outside of the if, basically lalagay lang natin dito return false. Kasi ibig sabihin hindi nasunod yung hinihingi. Diba? Return false. Okay, since yun, return boolean nakalagay dito eh. Okay, so save natin to. So check muna natin kung gumagana to. So para ma-check natin yan, we can go to this one, sa listings. Punta tayo rito ngayon sa controllers, sa listing controller. Okay, since gagamitin natin yung validation class na yan, katulad nito, kung nasa taas na lagay din natin framework and then validation. So yun yung reason kung ba't nilagyan natin siya ng namespace framework kanina. So yan, gagana na ngayon yan. And then test natin sa index ng listing. So ang gawin natin, mag-inspect tayo dito. Siya nga pala, nag-create ako ng bagong function. This one. You can screenshot this. Function inspect and die. I don't know if tinuro sa inyo ni Gel yung die. Yung die is para siyang exit. Kapag niran niya yung program, hihinto siya doon. Yung mga kasunod pa na program nun, hindi na niya patatakbuhin. Okay, so para lang din tong inspect. Kaya lang yung itong die may stop, ganun. So lagay natin dito, patakbuhin natin dito, balik tayo sa listing sa ilalim ng public function index. Ayan dito, let's try and see if gagana. So kunwari ba ako to, tapos yan, baba pa dito. So lagay tayo na inspect and die. And then tawagin natin yung validation. So dahil gagamitan na natin ng scope resolution operator, and then let's call on kunwari string. Ayan. So kunwari walang laman, lagay ko ayan, blanco, semicolon, save. Kailangan may lumitaw dito. Nag-error. Framework validation not found in application. Wait lang. Validation string. Framework validation. Andito naman na yan. And then
Save. Refresh. Framework validation. Save. Listing controller framework router.php 130. Listing controller line 22. Okay. So, bakit siya nag-error? Wrong spelling yung namespace ko. So, ayun. Save. So, validation. Yan. Save. Refresh. Ayun. So, zoom in ko to. Ito yung sinasabi natin kanina dun sa loob ng ating validation natin, kapag below dun sa minimum na length, ibig sabihin hindi siya tatanggapin. Ang in-input natin dito sa listing controller natin, dito sa ilalim, ayan, dito validation string blanco. So ayun, false nilagay. So kunwari lagyan naman natin, di ba mailagay? So try natin, alam na natin. So kunwari A, string A, and then ano pa, try nga natin, save, refresh, yun. So may laman na kasi nalagyan na natin, di ba? So basically magiging ganyan yung concept nung validation natin. Kapag walang laman, hindi niya i-accept. Okay. Ito ba pwedeng ilagay dyan? And I think it's good na. So, pwede na tayong gumawa ng iba pang method. So, next natin gawin is mag-validate naman tayo ng... So, this one, tinitingnan kasi kung blanco yung input eh. Mag-validate tayo ng email. Sige. So, dito sa ilalim ng ating return false, mag-create tayo ng bagong comment. Copy ko to. And then dito. Let's do Let's do validate email here. Validate an email. So, parameter ng email ay string. And then, sa return, lalagay natin dito, mixed. Okay. So this one, let's call another public function email, and then the input of that email is value. And then let's try and see. Okay, let's trim the value. Trim to reduce white spaces.
or to trim of white spaces. So this one, let's call on there's a built-in na function sa PHP. Ang tawag sa kanya ay filter variable. So tawagin natin yung return filter underscore bar. Okay? So ayan. And then tingnan natin to. Filters a variable with a specified filter. Okay? So, ganun daw ang kanyang ginagawa. So, ang i-input natin sa loob dito ay so, let's declare value comma and then tingnan nyo to pag tinype ko to filter underscore filter underscore validate underscore email. Yan, check natin. So, yung nakita nyo, built into So, this one checks if validates an email. Yan. So, you can research that kung ano pa yung ibang mga type nitong filter na to. Actually, pinatay ko kasi yung elephants, ganun. Kasi naniningil na siya So, ine-error niya lahat ng mga code ko kahit tama naman. So, hindi tuloy ako nag-auto-complete. Okay, so ayan, tuloy tayo. And then, dun sa listing controller, dito, try natin ulit din Inspect and die. Instead of string, try natin dito, email. Email. So, try natin kunwari Ron. Kunwari, halimbawa ganito Ron number edu.com. Okay? So, hindi at yung ginamit. Save natin. Okay. Nag-error. Ano na naman kaya ang wrong spelling ko din Teka lang. Punta tayo ng validation. Filter bar, value, validate email. Email value public function email value trim value return filter bar value filter validate email. Okay, and then we go back to save ko nga muna to listings controller. Okay, what if I do another inspect and die validation email? What if I do test .com save refresh same mistake ko din framework router line 22.
Okay. Alam ko na yung mali ko. Yung static. Okay. So, hindi kasi siya na-instantiate kaya di siya gumagana. Public static. Function email value. Save. And then let's go back here. And then this one, try natin. Oh, yun na. Gumagana na. Next, try natin kunwari ron /edu.com. Ano pala yun? Ano tawag doon? Hashtag. Dapat mag-polls din to. Okay. What if ang lagay ko naman ay at. Save. O yun. Binasa na niya as email. Okay? So, ganun yung mga nakikita nyo sa ano tawag dito, basta pa nagsa-sign up kayo. Kasi if they're looking for a valid email, hinahanap muna nila yung at. Okay? Zoom out natin. So, ayan. Naka-create na tayo. Ano pa ba? Ngayon, ang next nating gawin ay ano pa ba maidagdag? So, let's create okay, let's do matching a value ng kunwari comparison ganun. So, dito sa validation ulit, ayan, sa ilalim nito. Ito naman yung kunwari pag hindi nag-match yung password tsaka yung email. Pero yung basic muna to. So, copy ko to. Okay. Yan. So, this one, validate or no. Check if values are matched. Okay. So, it has, this one's boolean ulit. Okay. So, public static function match. Okay. So, ano ba lagay natin dito? Okay. Dahil, teka muna. Okay. We need to create 2 parameters. Kasi, it needs to match value 1 and value 2. Because if there's only one parameter, then paano mo i-compare, di ba? Okay, so ngayon, tuloy tayo. So, sa match, value 1, comma, value 2. Okay. And then, so, let's do trimming ulit. Value 1 equals trim value 1. Copy na lang natin to. So, value 2. Value 2. Yan. So, save. And then the return would be return, let's compare the values. If value, return value. Value 1 is equal to value 2. Okay, save. So, test natin ulit kay listing controller. So, dito sa email, lagay natin ano ba? Ilagay natin 2 string. So,
test 1. And then, comma, test 2. So, hindi ito dapat magtugma. Kasi hindi naman sila makatugma eh. O, yun, false. What if pareho? Test 1. O, yun. Okay? So, mamaya, syempre, in the future, yung mga sa code natin, mabubura din to spec and die. Gusto lang natin munang itry yung kung gumagana ba yung concept nitong sa validation natin. Okay. So next natin gagawin is let's create a So, iburahin na muna natin to. Okay. So, ngayon, punta tayo ng listings natin. Ang gusto nating mangyari dito sa create, ito yun, yung public function create na nandito sa listing controller. Ang ginagawa lang nito is nilo-load yung refresh ko to. Nilo-load yung ito, create job listing. Diba? So, ang gagawin nga natin, CRUD. So, ibig sabihin, kapag nag-create, dito siya papasok. Okay. So, hindi pa pwedeng ganito lang yung laman yan. Diba? So, kailangan let's also create yung store na ginagawa. Okay. So, next natin gagawin is saan ko ba ilalagay ito? So, teka nga, tago ko ito. So, sa pagsasubmit muna tayo. Create. Form submission muna tayo. Ayan. Sa create natin, saan ba nakalagay yun? Sa views, ayan. And then inside the views, sa listing sa create view, sa create view, so which is ito yun eh, ito tititinan ko eh. Ang tingnan natin kung ano ba ang kanyang, ayun, ang method na ginagawa niya ay post. Method post. We need to input an action here. Okay. So, gawin na nito action. And it needs to go to what the hell? Yan. Listings. Yan. It needs to go there. Method post / listings. Okay, I see. Yan. So, when the user, the method ng ginamit ng user is post, the action is it goes to the /listings. Now, sa /listings natin, when we go to our routes, we have that, ito. /listings, it goes to the listing controller index. Okay. But what it does is it's not post but it's get. So we need to add post dito sa ganito. So gawin natin, copy na lang natin to. Tapos and then we can do below. Okay. Tingnan na to This one, ang ginagawa is get. Pwede natin itong gawing post. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong dalawang router
na pareho yung pinupuntahan pero magkaiba lang ng action na ginagawa, 'di ba? So ganun siya. So dito sa ilalim, lagay lang natin to post yung ilalagay. 'Di ba? So kapag kunwari nag-create, pupunta dito ngayon sa listing controller natin to. Okay. So save natin to. So punta na tayo sa controllers natin sa listing controller. Dito sa ilalim, sa dulo na sa ilalim, lagay natin to. Okay. Ang gusto nating mangyari is kapag nag-input tayo dito sa create job listing na to, ito ay pumasok sa loob ng database natin. So ngayon dito sa listing controller, we need to create a class na ang ginagawa is it stores data. So, yan, comment tayo rito. So, store data in database. So we can create return void. So here nagkaroon tayo ng public function store. Yan. And then inspect muna tayo rito. Inspect and die. What the? Ito muna. Spec and die. Super global post. Okay. So, teka. Iangat nga natin to. Cut. Kumbaga nasa loob yan dapat ng class. Yun. Okay. Save. So let's refresh this create page. And then type tayo rito. Job title, sales lady. Sales lady job, ano pa kaya? So testing lang natin to ah. Tapos job description. Dito ka work kapag di ka natuto. Oh, may Grammarly pa eh, no? Dito ka work. Ito nga, pwede na kayo ganyan. Annual salary below minimum wage 12,000. I don't know, baka mas mababa, 7,000 ganyan. Okay? So, ano ba lalagay natin pa dito? Kailangan ko na lang muna natin iba. Requirements, BSIT. Major in web. Tapos benefits, naka-makeup. Naka-makeup. So, ano pa? And then check natin kung isasubmit yung data. So, save natin to. So, teka, nag-submit ba? Teka nga. Saan ba to? Sa listing. Listing. Refresh. Teka. Save. What? The hell? Display. Pa nga.
Inspect and die. Okay, it's not displaying. I think dun sa ano. Teka nga. Slash listings pa na i-type ko dito. Ano ba itong mga nag-chat na to? Teka nga muna. Listing controller. Create page. Method post action slash listings. Create job listing. Method post action slash listings, and then let's go to the routes post, and then okay, I say what, ano na problema, dapat pala ito pinalitan to, store, save. Okay, so hindi tayo nakapag-store, ayan, kasi nga sales lady tayo ng sales lady. Ulitin natin, post a job. Okay, create job title, IT, yan. Annual salary, siyempre, starting. Ay, annual salary pala to. So, kunwari, lagay natin, 200,000. Annual yan, And then, requirements, BSIT, WST. Okay. And then, save natin. Ayun, gumana na. Puta, pag sales lady, hindi ka papasok. Okay, so ayan. So pumasok yung input natin, di ba? So, syempre, i-edit natin yan mamaya. Di ba? Okay, so tuloy tayo. Okay. So, sa ibabaw nito, mag-create tayo ng bagong ano. Let's create an array. Allowed fields. So, what would happen is, ito lang yung mga i-allow na ano, na fields na pwedeng inputan.
So, ang gawin natin, so sige. So, ang lalagay kasi natin dito yung mga laman eh. Nung field na pipil upan. So, yan. Isa-isahin natin yan. So, we have title, comma, description, okay, salary, tags, company. Actually, ito yung laman nung nung sa create listing na create job. Address, city, state, phone, email, requirements, benefits. Okay. Ano ba? I think that's it. Okay. So, what is, we put it into array. So, how do we implement this? We can loop it or ano ba? Okay, so let's do this. Let's create a new variable. New listing data. So, after ma-validate at ma-sanitize yung laman ng form, ito yung magiging bago niyang, kumbaga yung bago niyang variable. So, set natin to array underscore intersect key. Ang ginagawa nito is pinagko-compare yung dalawang array. Okay. Okay, and then let's call in post. These are the lahat ng data na sinubmit. Tapos yung allowed fields. Okay. So these are values. Wala pa tayong laman eh. Diba? So what we can do is okay. So ang gawin natin, there's this there's this built-in function sa PHP. Ang pangalan niya array flip. Okay. So what array flip does is exchange all keys with their associated values in an array. Kasi kung makita natin, di ba, ano lang to? These are keys, wala yung values. Di ba yung values yun yung may parang yung it points do yung equals greater than tapos description yung sa key value pairs natin dito kasi di ba values lang, so ayun kung ano yung in-input yun na yung magiging katumbas nung teka kulang to. Okay, so ang ginagawa kasi ng array flip is pinagbabaliktad niya. So, ito magiging, these will be the values and then the input ng post will be the keys. Okay? So, ayan.
So I hope you get what I'm talking about. Yung key value pairs is yung ginagawa natin palagi sa laboratory. Okay? So dito sa inspect and post, gawa tayo ng new, yan, execute natin yan. So save natin to. Then let's try refresh. Continue. Okay. Okay, so let's try. So ayun, title is IT pa din, description is walang laman, salary is 20,000. So try nga natin, kunwari tatanggalin ko tong si title. Tanggalin ko yung title, dapat ang ang output nito is walang title dito. So save ko to. Refresh. Resubmit. Ayun, nawala. So anong nangyari, description is nawala, salary is ganun pa din. So kumbaga hindi umaangat kumbaga. Diba? So, ayan. So, goods tayo dyan. Dito. Refresh natin. Ay, balik na lang si title. Ayan. Okay. So, it's working. So, what else? So, for na wala pa tayong authentication. So, dito. So, ngayon, wala pa tayong nagagamit na user ID. So, kailangan pumasok yan dun sa new listing data natin eh. So, for now, wala pa naman tayong authentication tsaka session. So, ngayon, irekta na lang muna natin dito. New listing data. Tapos, magiging yung arrange siya na user underscore ID. Tapos, equals 1. So, for now, hard-coded mo na yung user ID. And then, another one that we can do is to sanitize the data. So, for example, kunwari, nag-input siya dun sa So, kunwari, dito sa post to job, nagkita tayo ng kunwari, ganito. H1. Ilagay natin H1. Hello. Motherfuckers. And then, hello na lang lagay natin. Hello. / H1. Yan. So, what would happen? Diba? And then, and then, click save. Yun, lumilitaw, diba? Yung sinasabi ko, ganun, pinagagana niya yung HTML. We need to sanitize the function na sa lahat ng values natin, hindi niya itatanggapin yung mga dapat na hindi i-type ng user. For that, we can do that in helpers natin. Helpers. So, you go to helpers and then you do, let's do a comment muna. Comment. And then, let's call this sanitize data. Okay, and then the parameter would be param string, ba mga magandang itawag dito kapag madumi yung data. Gawin natin dirty. Ayan. Dirty data. And then the return value would be string.
So, let's create a new function. So, function sanitize and then dirty and then return filter underscore this one bar and then inside it we can call on trim and then tsaka pa lang natin tawagin itong dirty. Okay, yan, and then let's pull our filter here, comma. So filter, ayun o, dito lahat ng mga filter, dami. Ang gawin natin, sanitize natin, filter sanitize the special characters para pag may nag-type ng special characters hindi tatanggapin. Teka, filter sanitize underscore, ayun, special cars. Okay, special characters will be sanitized. Okay, that's it, that's good. Save it. So let's go back to listings controller. So this one, sige, tawagan ulit natin si new listing data. So new listing data and then equals, let's call on a built-in function called array map. Okay, it's a wait lang, array map applies callback to the elements of the given arrays. So it's a callback function. So let's do the sanitize and then the array that you want to run it on new listing data, and then save. Now what happens is, okay, let's do this. Atin na natin to yung hello natin will be an h1 pa rin, continue. Ayun na siya. Okay, string 30 hello. Okay, ayan, di ba? So kahit mag-input ng special characters, ganyan yung babasahin niya. Okay, and that is how you do cleaning. So it's a layer of security that you can have on your website or your apps. Okay, so what else? I think okay yung ito, tipansin niyo nakakapag-submit ng empty fields. So what we need to do is we need to some fields in our create post needs to be inputted. Kumbaga na dapat may laman siya, di ba? Okay. So let's implement the validation now. So, ano ba mga kailangan na validation? I think kailangan is, syempre, yung email, okay, phone, mga ganun. So, yung mga tinatawag nating required fields, diba? So dito, sa ibabaw nito, gawa na lang tayo ng bagong array, required fields, which specifies anong mga field yung kailangan ng requirement. So, ano pa? So, una, yung pangalan ng trabaho, title. What else? Description. Sige, description. Ano pa ba kailangan may laman? Email, syempre. Email. Ano pa?
city, tsaka state. So, yan lagay natin mga required na fields. Okay. So, that's the required fields. Kapag blanco, hindi tatanggapin. Ngayon, we can do some error fields naman. So, ibig sabihin nito, ito nga yung mga ano, kung anong mensahe yung sasabihin kapag blanco yung fields. So what we do is, no, let's just leave this blank. Error. God damn it. God damn. Okay, so let's do a looping here. Let's do a looping in which it will loop into the required fields, and then it will check the new listing data if the required fields are met. Ganun, di ba? So let's do a loop. So for each required fields as field, let's do one inspect muna. Inspect new listing data, tapos field. Okay, save muna natin, check nga natin, continue. Okay, so tingnan natin to. Makikita natin yung mga field na loop ni for each. So those are, ayun, ibig sabihin yung mga hinahanap niya naka-blanco. Kasi nga hello lang yung nilagyan ko eh. So what we need to do is, so brain na natin to inspect na to. So what we can do now is, no, I think let's just change the inspect into ano, if empty. If, and then empty. And then let's enclose this, and what we can do, okay, we can add the validation class. If not validation, okay, string, and then sa loob nito, let's call on this one, this new listing data field. Copy natin to, paste natin dito, yan. Okay, tanggalin natin to semicolon. Okay, and then if empty new listing data field, check the validation. Okay, kulang ako ng ano, ayan. Okay, so that's good. Kulang ng closing parenthesis. Okay, so kapag totoo na kulang, tayo na errors, ayun yung error sa taas, error pala dito, error field equals so UC, ayan, UC first, which ang ginagawa ng UC first is kinakapitalize yung first letter, and then let's call on the field name, and then concatenate on that. Ayun, lagay natin
is required. What requires? Ayan. Semicolon. Yun. If the field has no laman, capitalize the first letter of that field and then you concatenate the message is required. Okay. So this one, lagay na natin to, inspect errors. Save. So dapat magkaroon ng continue. Ayun. Description is required. Email is required. Dapat pala may space dito. Ayan. Diba? So, yun yung sinasabi natin na pang-validation natin. Save. So, meaning na those pages are empty or those fields are empty. So, tanggalin na natin to. So, what we do is, let's do checking ng error. So, lagay natin dito, ganito na lang. Yan. Empty. Kung hindi empty yung error, okay, then we want to reload the view with errors, and then else submit data. Okay, so mag-echo na lang muna tayo rin. Echo success. Okay, so dito muna, let's do load view ulit. Load view, and then you load the listings create page ulit. Listing/create, which is yung create job. Create, diba? Listings create, comma, the array, and then let's pass in error, and then we call on the error array. Kaya nga, ayusin nga natin ito. Ganyan natin errors para ano, matawag dito, para tama yung grammar. Yan. Yun. Yan. Okay, field. I think we're good. Save. Okay, wait. May error. Listings error. Ito. Sa ano? Sa ating if. Save. Okay. Continue. Yun. Diba? Bumalik. Okay. Bumalik na sa load view. And then we go back to create view. And then below the H2, this one, below the job info, let's call on PHP if is set errors and then PHP if is set errors colon and then closing tag, and then baba natin, lagyan tayo ng PHP end if dito. PHP end if. Okay, and then between that, let's do something like this. PHP for each
So, and then below that, let's do a PHP end for each. What the? Okay. And then inside this one, let's do something like this. Errors as error. Okay? And then let's do a message that will pop up dun sa ano. Let's do a div message that let's do a background red since it's an error, it has to be negative. So bg red 100 and a class of margin y. Let's do 3. Okay. And then inside this one, ayan, naging class na siya na Tailwind. Let's do the error. The error message. And let's just say, yun, let's call on the error. Yun na lang equals error. Okay. Yun. Save. Let's do this as refresh. Ayan, nanghihingi ng submit, continue. Okay. Let's pa nga. Refresh. Continue. Okay. Let's do something again. Halimbawa, job title, postman. And then, what if I do this? Save. Teka lang Let's go back to the listing controller. This one's good. I think I need... Let's go back to listings controller, create view. Create view, PHP for each errors. Div class message 100 error. Okay. How about the listing controller? Okay. Yun. Okay. So, gumana na. Pinalitan mo lang yung key. Okay. Okay. Let's see. Description is required. Email is required. Oo nga, hindi ka nawala yung title.
Teka. Tingnan mo to ah. So, nag-type ako ng title kanina. Ngayon, sinabi niya, description is required, email is required, city is required, state is required. Pero, nung na-refresh yung load, yung create page, nawala yung title. Okay, so mali yun. Bad design yung putang inang yan. Di ba? I-edit natin yan. Ito yung problema dun sa isang system ng NUST. Na kapag nagpi-fill up sila, pag inulit, nawawala yung ano. Di ba? So ngayon, ang kailangan natin gawin dyan, dito. Tama. Total, nandito na tayo. Lagay natin dito, listing. Lagay natin to. Let's put in listing. And then let's call on the new listing data. New listing data. Yan. Just dito natin may comma. Ito nga. Yan, ganyan. And then dito ngayon sa job title, save natin to. Punta tayo ulit ng create view. And then hanapin natin yung below the MB for this one. Yan. Dito sa job title na placeholder, we need to add a value here. After ng outline nan, let's call on a value. And then inside that value, inside that one, ayan, tsaka natin ngayon tawagin si, at mag-echo tayo ng PHP echo, and then listing title. Teka nga, listing title. Okay, and then let's close that. Save. Let's see, dapat may lumitaw ito pag ni-refresh ko to. Continue. Ayun, postman, lumitaw na siya sa title. Okay. So, we need to... Ngayon, yung mga kasunod naman is... Ayan, katulad dito sa text area naman. Text area, we just copy... Ito, copy lang natin to. Itong ano. Itong listing description na yun. Listing description. Ito. No, listing title pala. And then, after the text area... before the closing tag ng text area, input natin. And then lagay natin dito description. Yan, save. Okay, saan pa ba? And then back tayo dito. Copy na lang itong value. Since yun lang yata yung text area, hanapin natin ngayon salary. Dito sa salary, dito paste, and salary here. Now we're making our page dynamic. Okay, and then what else? Sa requirements, paste natin yan. Requirements. Okay. Next is benefits. Okay. Benefits. And then what else? Company. Company is also input. So paste lang natin dito. Company, and then sa address input din yun, so lagay natin dito.
URL city. And then what's this? State. And then phone. And then the email. Okay, you're good. Save. Kaya natin mag-error kaya error. Continue. Goods naman. Press pa ulit. Continue. Nga! Nag-error. Teka. Okay, alam ko na. Ang gawin natin din kunwari sa title, simulan natin din sa title. Lagyan natin ng null coalescing operator. Tapos lagyan natin blanco. Save. Lagyan natin post to jump. Ayun, lumitaw. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng lahat ng ganito. Diba? Yun. That's how we do. That's how we do it in the south. Save. Refresh. Okay ta? Diba? Ano naman, on the fly, ine-edit natin yung ating code. At hinahanap ka agad ang mga error. Diba? Yan, oh. Post mo lang yan, oh. Kapag nagagawa nyo yan, lamang na kayo agad dun sa ibang section na hindi marunong ng mga ganito. Sabi nila advanced daw ako magturo. Sabi ko hindi. Sabi ko tama lang ako magturo. Diba? Kung ano yung kailangan, yun na ituro natin. Save. Refresh. Look at that. Diba? Ngayon, blanco. O, di na siya mag-e-error. So, dyan natin tapusin yung video natin today. That's part 1 ng CRUD. That's validation and sanitation. And then, I think after this one, pwede na tayong mag-input ng data dun sa database natin. Okay, so that's it.